Ayun, magandang araw ko kasi meron kasing nag-post na vlogger din sa shoutout sa iyo, boss. Ngayon, yung video niya na yon, naputol tong shock. Ngayon, dito bali. Fortuner din yon. So mayroong isang nag-mention sa akin doon na kasi tinatanong niya ano ang possible na naging cause kung bakit naputol yung shock absorber samantalang pinalitan lang is yung suspension bushing. So ito pong video na to ay nangyari na sa akin kasi meron ako dati na nung meron pang alignment nasa Paranaque pa ako ay meron tayong suki doon na sa mga insurance. So nagpalit sila ng assembly nitong arm. Pagdating doon sa lifter, sakto pag akyat saka may tumunog tug, pagtingin namin naputol na to. So ito po yung possible na naging problema kasi pinalitan ng suspension bushing. Ito pong suspension bushing na to kasama ito sa arm, no, yung lower. So may mapapansin tayo rito na eccentric bolt. So itong eccentric bolt po sa mga hindi nakakaalam, ayan o. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, dyan po tayo nag-a-adjust ng camber tsaka caster. Diba maraming paraan po sa pag-a-adjust ng camber tsaka caster. Yung iba shim type, yung iba sa strut bar, caster, yung iba naman camber kit. So ito sa kanila, lalo sa mga Toyota, is eccentric type. So dito na gumagalaw yung arm natin. So syempre pag nagpalit ka ng suspension bushing, ito tatanggalin mo ngayon tong eccentric bolt. Ito kasi ang trabaho niya, kung mapapansin nyo yan, ito meron po rito parang stopper niya. So pag inikot natin, ito caster to sa dulo. Pag inikot natin to, itong arm na to gagalaw din, gaganon-ganon yan para ma-adjust natin yung caster at yung camber. So pag tumama siya yun dyan, gagalaw siya. Okay, so possible na nangyari pagtanggal nitong bolt na to, hindi nalagyan ng marker o hindi natandaan. So pagbalik nyan, hindi po yan kasi pagbalik, halimbawa nagpalit tayo ng suspension bushing, nagbalik tayo ng eccentric bolt, hindi pa pwedeng kung saan natin ilalagay yan o kahit anong posisyon, may tamang posisyon po dyan. Kaya ang diskarte ko dyan, eto kagaya niya, nakikita niyo yung green na yan, minarkera namin bago namin kalasin. Tapos pag salpak niyan at pagkabit ng gulong, siya pa rin yung posisyon niya. Kasi halimbawa ito, dito to, napunta yan dyan, magiging iba posisyon ng arm. O tatabingi o gaganon. Pag hinila natin yan, gaganon yan. So anong nangyari, hindi natandaan yung eccentric bolt, tapos pilipit ngayon yung arm, wala sa tamang adjustment o malayo, kaya ito nagiging presado. Kaya tingnan nyo naman yung shock nya, no? Tingnan nyo yung paa nya, liit-liit. So kaya naputol. Sa madaling sabi, yung gulong natin ito baga nakaganyan. Pag tinignan sa front na bumper, nakaganyan o kaya nakaganito. So hindi pa pwede kong itakbo ng malayo yung kasi nga persado nga itong shock. Kasi ito yung shock, nakakonekta dito sa arm natin at sa chassis nya. Ayan. Siyempre, kung naurong yan, hindi gaganon yung shock. So sasabay din to. Patagilid. Kaya ayun, isang tip ko po, lalo sa mga future mechanic. Kasi ang kalimitan po nakakaalam nito is yung marurunong mag-align. So ito ho, bago nyo baklasin yung eccentric bolt na yan, lagyan nyo na muna ng marker para hindi pilipit yung gulong o hindi mabago ng malayo yung adjustment ng caster tsaka camber natin. At the same time, safe pa rin yung may-ari ng sasakyan bago umalis. So yun lang po yung posibleng nangyari doon. At yun, nangyari na ngayon sa amin na ipapa-align lang bago sumampa ng lifter tug,
pag tunog, pag tingin ko bali na tong shock. Nangyari po matagal ng panahon. So pag nasunod natin yung tamang posisyon ng eccentric bolt, yan, mga marker yan. Bahala na kayo dyan kung anong gagawin yung marker dyan. Pwedeng guhit o ano man, sa amin Q-tips yung nilalagay namin para cute. So yun lang, ayun po yung nangyari doon. Hindi natandaan yung posisyon ng eccentric bolt. Kaya yung mga sasakyan po ninyo, check nyo kung may eccentric bolt adjustment. So bago kalasin yun, patandaan nyo po, palagyan nyo ng marker para iwas disgrasya at saka iwas abala. Okay? Yun lang. Sana po may natutunan tayo doon.